Marumarachatang balita dito sa Frontline Express. Dating House Speaker Martin Romualdez may panibagong affidavit sa Ombudsman. Ito'y matapos bawiin ng umano'y whistleblower na si Orly Gutesa ang kanyang testimonyang nag-deliver umano ng male-maletang pera sa mga politiko. Ombudsman, hindi na raw kinagulat ang pagbawi ng salaysay ni Orly Gutesa. Pinsala mula sa pag-ulan, mula sa habagat at mga nagdaang bagyo pumalo na sa mahigit 4 na bilyong piso. Ulan tumigil na sa ilang lugar. Hanggang kailan kaya yan? At mag-asawa patay sa sunog sa palengke ng Sharif Agwak sa Maguindanao. Nadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi sa pananalasa ng nagdaang bagyo at habagat. Sa datos po ng NDRRMC, pumalo na sa 29 ang namatay. Nasa 19 naman ang sugatan habang 3 ang nawawala. Higit 1.8 milyon ng mga pamilya ang naapektuhan kung saan higit 13,000 pamilya ang nananatili naman sa iba't ibang evacuation centers. Samantala, pumalo na po sa mahigit 4.6 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura habang nasa mahigit 1.4 billion pesos sa agrikultura. Isinailalim na ang buong Bulacan sa state of calamity. Ilang linggo na po kasing lubog sa baha ang halos buong probinsya. Listulang ilog pa rin ang residential area sa bayan ng Hagonoy. Ang ilang residente naman po sumasakay na lang sa bangka para makatawid sa baha. Sa bayan naman ng Santa Maria, sinusuong na ng ilang motorista ang hanggang binting baha. Kundi naman lubog sa tubig, makapal na putik ang kalaban sa daan. Ayon sa Bulacan LGU, aabot sa higit 100 barangay mula sa 14 na bayan ang lubog pa rin sa baha. Simula pa raw yan ang manalasa ang bagyong Luis, Maymay at ang habagat. Idineklara ang state of calamity para magamit ng lokal na pamahalaan ang kanilang calamity funds. Mapipigilan din ito ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa lugar. Maaari ring mag-calamity loan ang mga apektadong residente. Lubog pa rin sa baha ang ilang kalsada naman sa Pampanga. Sa bayan po ng Apalit, hindi muna madaraanan ng mga motorista ang bypass road. Bigla kasing tumaas ang level ng tubig sa lugar. Pinahari ng kalsada mula San Luis patungong Baliwag Road. Dahil yan sa pag-agos ng tubig mula sa Kaniupan Creek. Umabot naman ang hanggang 3 talampakan ng baha sa Hasa Road sa Barangay San Juan, sa bayan po yan ng Santa Ana. Pinapayuhan ng mga motorista na dumaan muna sa mga alternatibong ruta. Kasunod ng ilang araw na pag-ulang dala ng habagat, alamin naman natin ang latest sa sitwasyon sa ilang probinsya. Live mula sa Bataan, may Express Report si Mon Gualvez. Mon, mukhang maaraw na, mailiwalas na dyan. Kamusta naman ang mga residenteng naapektuhan nitong mga huling araw ng pagbaha? Yes, Ruth, muli naming binalikan itong Barangay Almacen dito Hermosa sa Bataan kung saan ito yung hindi talaga mapapasok ng sasakyan dahil hanggang dibdib yung taas ng tubig dito sa area, and some parts umabot pa nga ng lampas tao o mahigit 6 na talampakan. Pero ngayon, nakakatayo na kami dito at talagang unti-unti na rin nagsisimulang maglinis ang mga apektadong residente na mga iwan na banlik o ilang putik matapos halos 3 linggo itong lugar, at kasabay din ng unting paghupa naman ng baha, mas nakikita yung mga sira or damages na iniwan lalo na sa sektor ng agrikultura. Kaya naman inirekomenda na rin ni Bataan Governor Joy Garcia ang pagsailalim sa state of calamity sa buong probinsya. Sakay pa nga ng truck ng magsasakang si Alvin sa Barangay Pulo sa bayan ng Hermosa. Sasabayan do kasi niyang paghupa ng baha para muling araruhin na ang palayan. Ngayon na kasi muling sumikat ang araw matapos ang halos 3 linggong walang patid na pag-ulan. Kaya lahat ng mga tanim na palay dito nabulok na matapos mababad sa tubig. Gaya ni Alvin, magawan daw sana ng maayos na flood control project ang lugar para hindi na sila nalulugi ng malala kapag nababaha. Sabi ni Bataan Governor Joy Garcia, gumana naman daw ang mga kasalukuyang flood mitigation projects na mayroon ng probinsya.
sadyang malaking volume lang daw talaga ng tubig ang bumagsak sa kanila na isang buwang pag-uulan. Dahil sa halos 3 linggong ulan at baha, nirekomenda na nga ng gobernador na masailalim sa state of calamity ang probinsya. Mahigit 250,000 katao raw kasi ang lumalabas na naapektuhan. Kasama na riyan ang mga magsasaka, mangingisda, PUV drivers, construction workers at iba pang mga manggagawa. Aabot na rin sa mahigit 50 milyong piso ang estimated na halaga ng pinsala pagdating sa agrikultura. Kasabay niyan, nananawagan si Garcia na tuluyan na raw sanang isakatuparan Coastal Defense System na may habang 54 kilometers mula Bulacan, Pampanga hanggang Bataan. Mas makatutulong daw ito para makontrol ang pagbaha, high tide at magkaroon pa nga ng imbakan ng tubig, lalo yung mga manggagaling sa ganitong klaseng mga pag-ulan. Route sa ibang Almacen, ito talaga yung pinaka-heavily damaged dito sa bayan ng Hermosa. Meron pa rin mga tubig hanggang tuhod pa kahit papano yung taas ng tubig sa ilang bahagi nitong barangay. Pero ang sabi ng mga residente, kapag ganitong nagpatuloy yung maaliwalas na panahon o pag-araw dito sa kanilang lugar, maaaring abutin lang daw ng 3 hanggang 4 na oras tuluyan na magsusubside itong mga baha sa kanilang area. Pansin din, nung pinasok namin itong Barangay Almacen, halos lahat ng mga bahay, talagang kapansin-pansin na may mga second floor o talagang matataas ang kanilang mga estruktura na mukhang sanay na talaga dahil mabilis o talagang binabaha itong kanilang lugar kahit ilang oras lamang na pag-ulan. Ruth? Mon, medyo marami yung binanggit mo ng mga apektado. Halimbawa nga, yung mga magsasaka, mga mangingisda. Ano ang sinabi ng LGU na posibleng maibigay na tulong sa kanila na for recovery naman? Well, isa ito sa talagang nais ng provincial government na maisailalim na nga sa state of calamity itong probinsya ng Bataan para kahit papano magamit daw yung 30% na quick response fund ng mga LGU na affected para matulungan yung mga apektadong residente naman sa sektor na agrikultura na nanawagan at mukhang talagang kinakalampag na rin ng LG or ng provincial government ang Department of Agriculture para kahit paano makatulong din in terms of makapagbigay ng mga binhi at makapagsimula ulit yung mga naluging magsasaka. Mahigit 3,000 kasi na mga magsasaka at mga mangingisda ang talagang apektado dito sa pag-uulan at pagkababad sa baha ng kanilang mga pananim, pati na rin ang mga apektadong fisher folks. Ruth? Yan po ang expert report ni Mon Gualvez live mula sa Bataan. Pinangangambahan naman po na malubog pa lalo sa baha ang ilang barangay sa Botolan, Zambales. Bukod po kasi sa nasirang flood control project sa bayan, nakadagdag pala sa problema ang pag-agos ng tubig sa ilog na may kasamang lahar. At live mula sa Botolan, Zambales, by expert report, si Arles de los Santos. Arles, bakit yan yung pinangangambahan ngayon ng mga residente? Ano bang sitwasyon dyan? Ruth, malayong-malayo na nga ang lagay ng panahon dito sa Zambales kumpara nitong mga nagdaang araw, no? Mataas na ang sikat ng araw at nakapapaso na sa ating mga balat kumpara kahapon na talagang malakas ang pag-ulan na nararanasan. Pero sa kabila niyan, Ruth, ay dama pa din ng ilang mga komunidad dito ang bagsik na iniwan ng habagat. Bunsod ng malakas na ulang dala ng habagat, sira pa rin ang 5 flood control projects sa iba't ibang bayan ng Zambales. Isa dyan ang San Juan Dike sa Botolan na bumigay ang isang bahagi noong unang linggo pa lamang ng Agosto. Pinalalayan ng agos ng lahar sa Bukaw River na nagmumula sa Mount Pinatubo dahilan para mas lalong lumambot ang lupa. Nangangamba tuloy ang mga residente sa lugar dahil humigit kumulang 2 metro na lamang ang kapal nito. Kung magtutuloy-tuloy ang ulan at lalo itong masira, baka lumubog ang nasa 10 barangay sa Botolan. Kaya ang hiling nila, permanente at dekalidad na konstruksyon sa dike. Pakinggan natin ang pahayag ng kapitan ng barangay. Kasi sir, 2009 parang hindi na po na-rehab din yung namin, dike namin. Parang manipis din po yung pagkakagawa at saka hindi medyo makapal po, tapos yun po, light materials po yata ang nagamit. Basta tuwing tag-ulan, kinakabahan po kami kung po yung dike. Sir Secretary Vince Dizon, sana maaprubahan po yung hiling ng Barangay San Juan na pondohan po yung
dike ng Botolan, hindi po lang Barangay San Juan, yung pangkalahatan po para hindi masira po at Sa Santa Fe, sa San Marcelino, Zambales naman, bubong na lang ang kita sa ilang kabahayan. Nalubog kasi ng buhangin at tubig baha. Ang lugar dulot ng pag-apaw ng tubig sa Santa Fe River, bunsod ng halos 3 linggo na pag-ulan dala ng habagat. Tumambad din ang makapal na putik at baha sa barangay hall sa lugar. Kaya tulong-tulong ang mga residente para maglinis. Hindi rin mapakinabangan ng mga paaralan ngayon, kaya naka-modular mode of learning muna ang mga estudyante. Ruth, sa ngayon ay nakikipag-ugnayan pa tayo sa iba't ibang mga lokal na pamahalaan na nandito nga sa loob ng lalawigan ng Zambales para malaman kung ano ang tugon ng kanilang mga opisyal sa kanilang mga nasasakupan. Dahil Ruth, bagaman passable na ang lahat ng kalsada dito, mayroon pa ring mga lugar na nangangamba kung sakaling magsimula ulit ang pag-ulan sa susunod na linggo. Pero sa ngayon, Ruth, mataas ang araw dito at maayos ang panahon at ating babantayan kung ganyan pa din ang ating mararanasan hanggang sa pagtatapos ng araw na ito. Ruth. Yan pong Express Report ni Arles de los Santos. Sa Weather Express, maglaban na po at sulitin ang maaraw na panahon. Mga kapatid, ilang araw lang po kasi tayong makakapahinga mula sa habagat. Ayon sa Pag-asa, humina ang habagat kaya umaliwalas ang panahon sa halos buong bansa. Katamtamang ulan na lang daw ang dala nito sa kanlurang bahagi ng Luzon. Pero posible ulit lumakas ang habagat sa Linggo o Lunes. Dahil naman yan sa pagpasok sa PAR ng bagyong tatawaging Obet. Hindi man tatama sa lupa, hahatakin daw nito ang habagat. At ito ulit ang magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Sa ibang balita, kumpiyansa po ang kampo ni Congressman Martin Romualdez na malilinis ang pangalan ng dating House Speaker kaugnay sa flood control scam. Kasunod yan ang pagbawi ng testimonya ng dati umanong bodyguard ni Zaldico na si Orly Gutesa. Ngayong araw maghahain ng karagdagang kontrasalaysay ang kampo ni Romualdez sa Ombudsman. At live mula sa Batasang Pambasa, may Express Report si Marian Enriquez. Marian, ano ba? May information na ba kung ano yung magiging laman nitong mga bagong affidavit? Yes, Ruth, ayon nga doon sa kampo ni dating Speaker Martin Romualdez, kasama nga doon sa ihahain nilang karagdagan na supplemental counter-affidavit nga sa Kamara or sa Ombudsman ngayong araw. Yun nga testimonya nung 25 nga mga dating tauhan ni dating Congressman Zaldico. Gayon na rin, yung nabanggit mo nga, yung pagbawi ng salaysay nung dati umanong bodyguard ni Ko na si Orly Gutesa. Ayon nga po doon sa tagapagsalita ni Romualdez na si Attorney Ade Fajardo, taliwas yung mga salaysay ng 25 dating driver at security aide ni Ko sa mga pahayag ng 18 Maleta Boys. Ayon sa mga dating tauhan ni Ko, wala naman silang nakitang paghahatid ng male-maletang pera sa mga politiko at personalidad kabilang na si Romualdez. At ayon pa nga kay Attorney Fajardo, kinausap daw sila ng isang Attorney Baligod para nga bayaran ng pera kapalit ay pipirma sila sa handa ng affidavit. Kung babalikan natin, isiniwalat ng mga nagpakilalang bagmen na nag-deliver sila ng bilyon-bilyong pisong kickback mula sa flood control projects. Yan din yung nang humarap siya sa Senate Blue Ribbon Committee hearing noong September 2025. Inilantad niya na nag-deliver siya ng pera kay dating Speaker Romualdez pero binawi ni Gutesa ang kanyang testimonya at ikinanta sina Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor. Sa kanyang bagong sinumpaang salaysay, sinabi niyang sina Marcoleta at Defensor ang nag-utos na ilaglag si Romualdez. Pumayag daw siyang magsinungaling kapalit ng pangakong pera at scholarship para sa kanyang mga anak. Dahil sa pag-recant ni Gutesa at 4 na iba pang bodyguard ni Zaldico, sinabi ng kampo ni Romualdez na patunay lamang ito na walang kasalanan ang dating speaker. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Ade Fajardo. Sa dami ng magkakasalungat na kwento, napakaklaro na walang ebidensya laban kay Congressman Romualdez. Matagal na namin itong sinasabi. Walang kinalaman si Representative Romualdez sa mga paratang sa kanya.
Ruth, umaasa nga yung kampo ni dating Speaker Martin Romualdez na magiging patas at tapat yung investigasyon ng ombudsman nga tungkol dito sa mga aligasyon na inireklamo, iniuugnay sa kanya kaugnay nga ng mga bilyon-bilyon umanong kickback scheme o nakuha mo ng pera kaugnay sa flood control project. Sa ngayon nga, may apat na nauna nang nag-recant yung mga kasama umano doon sa 18 Maleta Boys at kasama na rin yun sa nauna na nilang i-final na counter affidavit. Balik sa'yo. Yan pong Express Report ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Classic pressure tactic. Ganyan po inilarawan ng ombudsman ang pagbaliktad ni Orly Gutesa. Hindi na raw kinagulat ang pagbawi nito ng salaysay na nangyayari umano sa high-profile cases. Giit pa ng ombudsman, hindi lang naman kay Gutesa o sa iilang testigo umiikot ang investigasyon. May 28 testigo raw silang magbibigay ng testimonya kaugnay sa kaso ni Romualdez. Nagbabala rin ng ombudsman sa mga magtatangkang humadlang sa kanilang investigasyon. Samantala, si Senator Ping Lacson naman, inasahan na rin daw ang pagbaliktad ni Gutesa na ani ay coached witness ni Senator Rodante Marcoleta. Sa kalakaran daw ng mga mandurugas, lagaring hapon ang galawan ni Gutesa na doble raw ang kinita sa paglatad niya. Si Senate Blue Ribbon Committee Chair, Senator Erwin Tulfo naman, sinabing pinauubaya na niya sa ombudsman ang investigasyon. Mas matatagalan pa raw kasi kung didinggin pa sa Senado ang flood control scandal. Gusto natin maimbestigahan pero gusto natin wag lang investigasyon, accountability. Ang pinaka-fast way to hold these officials accountable, ombudsman na. Tingnan mo, take the cases po yung mga ilang na napakulong na ng ombudsman ng mga official. Bilis po. Susunod, rider na muntik mabangga ang isang kotse sa pulsa CCTV ang pag-beast mode. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Naniniwala ang Malacanang na destabilisasyon na ang isa sa mga rason sa umano'y peking kwento ng ilang naglutangang testigo sa katiwalian sa bansa. Kasunod po ito ng pagbaliktad ni Orly Gutesa sa mga pahayag niya laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Para sa detalye live mula sa Malacanang, may Express Report si Maricel Halili Mase. Ano ba ang posisyon ng Malacanang dito sa pagbawi ng testimonya ni Gutesa? Ruth, nakakabahala raw, sabi ng Malacanang, ang paglabas ng mga peking kwento para sirain ang mga taong gusto nilang sirain. Ito sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro kasunod nga ng pagbawi o pagrecant ng pahayag ng nagpakilala na dating sundalo at security aide ni dating Congressman na si Orly Gutesa. Ani Castro, destabilisasyon ng isa sa nakikita nilang posibleng dahilan ng paglalabas ng false information. Hindi lang naman daw kasi ang kaso ni Gutesa ang nabanggit na may pagmamanipula ng impormasyon. May mga sinubukan ding imanipula kapalit ng pera. Sabi ni Castro, nakakabahala ito dahil sisirain ito ang justice system. Sisirain din ito ang tiwala ng ating mga kababayan sa dami ng maling impormasyon. Hindi raw ito dapat manaig dahil hindi ito ang direksyon na nais ni Pangulong Marcos. Sabi ni Jose Castro, dapat imbestigahan ang pangyayaring ito para matukoy kung sino ang mastermind at sampahan ng kaso. Mandato raw investigating bodies. Panawagan pa ng Malacanang, huwag masisilaw sa mga alok na pera kapalit ng paninira ng inosente. Hindi lang kasi individual ang maapektuhan nito kundi ang buong pamilya. Kasabay nito, hinikayat ng palasyo ang mga taong sa anomalya na makipagtulungan sa gobyerno para lumutang na ang katotohanan. Nakarating na raw kay Pangulong Marcos ang balita tungkol kay Gutesa pero wala itong ibinigay na anumang reaksyon. Ang gusto pa daw ng Pangulo ay umaksyon ayon sa batas at hindi mameke ng ebidensya. Tuloy ang Ombudsman at DOJ sa investigasyon ng flood control anomalies. Narito ang pahayag ni Undersecretary Claire Castro. So, hindi lang ito
ang nababanggit na merong nagmamanipula di umano sa mga tao para maging false witness. Medyo nakakabahala ito dahil sisirain ito ang justice system natin. Sisirain din ito kung ano ang paniniwala ng ating mga kababayan dahil mas maraming papalutangin na maling impormasyon, hindi po dapat ito manaig. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ruth. Yan po ang Express Report ni Maricel Halili live mula sa Malacanang. Nagbitiw na po sa kanyang pwesto bilang Wing Commander sa Armed Forces si dating Congressman Mikey Romero. Yan ay habang gumugulong ang investigasyon ng AFP sa mga nakwestiyon niyang medalya at awards. At para sa detalye live mula sa Camp Crame, may Express Report si Mobile Journal Jazz Paredes. Jazz, may pahayag ba itong si dating Congressman Romero doon sa kanyang pagbibitiw? Ruth, walang malinaw na dahilan o paliwanag siya dating One Pacman Party List Mikey Romero sa pagbibitiw niya sa pwesto. Pero nangyari ang resignation na yan ni Romero sa kaligitnaan ng investigasyon ng Armed Forces of the Philippines sa mga natanggap na parangal ng dating kongresista. Sa inilabas na sulat ng kanyang kampo, kumpirmadong nagretiro na bilang reservist ng Armed Forces of the Philippines si Romero at nagbitiw na rin bilang Wing Commander ng Tactical Operations Wing Reserve Northern Luzon epektibo kahapon August 19. Sa kanyang pahayag, nagpasalamat si Romero sa mga nakasama niya sa AFP, lalo na raw sa tiwala, pagkakaibigan at mga oportunidad na natanggap niya sa kanyang pagsiservisyo. Napalakas daw nito ang kanyang paniniwala ang totoong serbisyo ay di nasusukat sa ranggo kundi sa mga nagawa para sa bayan. Sabi pa ni Romero, nagtapos man ang kanyang service in uniform pero di matatapos ang kanyang tungkulin para sa bansa. Nagpahayag naman ng suporta si Romero sa ginagawang validation process ng AFP sa kontrobersyal niyang mga award at medal. Pero pagdidiin niya, lahat ng kanyang mga medalya, dekorasyon, badges at distinctions ay ginawad sa kanya ng maayos at sumasalamin sa opisyal na records ng AFP. Samantala, Ruth, base sa inilabas na pahayag ng Philippine Air Force, relieve o tinanggal daw sa pwesto si Romero bilang Wing Commander ng Tactical Operations Wing Northern Luzon habang nagsasagawa sila ng investigasyon. Sabi ng Air Force, patuloy ang pag-verify nila sa lahat ng record at issuances kay Romero para masigurong sumusunod ito sa kanilang mga pulisiya. Matatanda ang kumalat ang eleksyon sa umano'y stolen valor ni Romero matapos maging mainit na usapin ang pagkakaroon niya ng mas maraming award at combat decorations kay AFP Chief of Staff Antonio Navarrete. Kinwestiyon din ng mga dating militar ang pagkakaroon niya umano ng Gold Cross Medal na ginagawad lamang sa mga sumalang sa combat at aktwal na bakbakan. Una na nga tinanggi ni Romero na mayroon siyang Gold Cross Award. Hindi raw Gold Cross ang nakakabit sa kanyang uniforme kundi Gawad sa Kapayapaan Award. Nakuha niya raw ang award dahil sa pagtulong sa militar na makakuha ng 3 C-130 aircraft noong 2022 noong nagsisilbi pa siyang kongresista. Ruth? Yan po ang Express Report ni Mobile Journal Jazz Paredes. Marami pang aabangang balita sa pagbabalik ng Frontline. Express! Daan-daang kaso ng pagnanakaw ng kuryente ang naitala sa nakalipas na 4 na taon. Pero sa mga kasong yan, higit 20 lang daw ang napakulong. Yan ang lumabas sa pagpapatuloy sa pagdinig ng Senate Energy Committee kaugnay sa singil sa system loss. At live mula sa Senado may Express Report si Mobile Journal Merrimon Reyes. Merrimon, ano pa ba ang natalakay sa hearing? Ruth, ayon sa pulisya, karamihan sa mga biktima ng pilferage o pagnanakaw ng kuryente ay mga malalaking distribution utility tulad ng Meralco, mga electric cooperatives at mga individual. Sa tala ng PNP-CIDG mula 2022 hanggang August 18, 2026, 548 na kaso ang naitalang paglabag sa Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act.
Nasa 600 ang naaresto o na-identify sa mga kasong ito habang 129 ang nananatiling hinahanap. Kabilang sa mga naitalang paglabag ang pagnanakaw ng kuryente, meter tampering at anti-fencing violations. Napansin naman ni Committee Chairman Senator Erwin Tulfo ang mababang bilang ng mga kasong umaabot sa conviction. Sa 190 kasi na kasong naisampa sa korte, 21 pa lang ang nagresulta sa conviction habang 123 ang patuloy na nililitis. Kaya nila, para raw walang napipigil sa pagnanakaw ng kuryente. Isa pa sa tinutukan sa hearing ang modernisasyon ng mga linya. Ayon sa ERC, at performance standards na dapat sundin ng mga distribution utilities kasama ang mga parusa sa lumalampas sa allowable system loss at insentibo para sa capital expenditures na makapagpapababa nito. Pero kinwestiyon ni Tulfo kung sapat ba ang investment ng mga distribution utility sa pagpapaayos at pagmodernize ng kanilang sistema. Isa pang puna ni Tulfo, bakit daw kung kailan lang malapit na ang pagpaparenew ng mga prangkisa ng kanilang lisensya, tsaka lang daw gumaganda ang serbisyo. Narito ang bahagi ng pagdinig tungkol dyan. Pero napansin po ito sa mga probinsya, lalo na sa mga island. Maski na gaano kabulok yung electric cooperative, pag up for renewal na or lalo na po approaching 6 months, Diyos ko po, napakaganda, napakaliwanag. Pati mga dapat walang ilaw, may ilaw. Sen, mukhang human nature yata yun. Pagka mayroon kang kailangan, mapapabango ka. Sana po every year may pangangailangan. Kaya nga kung ako tatanungin mo, SP, dapat every 2 years siguro renewal ng mga lisensya na ito para gumanda. Kasi Ruth, may susunod pang pagdinig ang komite tungkol dito habang target ng Senado na bago magpasko ay mayroon na ang panukala na makapagpapagaan sa singil sa kuryente sa mga consumer nang hindi naman nalalagay sa alanganin ang operasyon ng industriya. Samantala, mayroon na rin daw isinasapinal na resolusyon ng ERC kasama ang BIR kaugnay sa pagtatanggal ng VAT o yung buwis na pinapatong sa systems loss charge. Maaari maging epektibo ito ngayong Setyembre pero nakadepende pa raw ang aktual na implementasyon nito sa panahon na mababago na ng mga distribution utility yung kanilang billing software hanggang sa paniningil mismo. At yan muna ang latest mula dito. Balik sa Ruth. Yan po ang Express Report ni Mary Mon Reyes live mula sa Senado. Susunod, mag-asawa patay sa sunog sa palengke ng Sharif Agwak sa Maguindanao. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Frontline. Express! Sa Presinto 5, sa pool sa CCTV ang rider na pinagsisipa at pinaghahampas ang isang kotse sa Caloocan. Nag-beast mode siya sa kalsada dahil muntik na raw silang mabangga ng kotse. May Express Report si Ian Suyo. Linggo ng gabi, kita sa CCTV footage ang sasakyang magmamaniobra sana sa Barangay 163 sa Caloocan City. Napapreno ito nang biglang sumulpot ang motor at muntik niyang mabangga. Dumiretso naman ang motor, pero maya-maya bumalik ito. Sinugod ng rider ang kotse habang nakatingin lang ang kanyang angkas. Sinuntok pa ng rider ang bintana ng kotse, pati ang side mirror. Inawat na siya ng kasama, pero ang lalaki, pinagsisipa naman ang rear bumper light ng kotse. Tinulak na siya ng kasama pabalik ng motor, pero ang rider hindi pa tapos sa galit. Ang insidenteng yan, nag-viral at nakarating na sa Land Transportation Office. Dito sa kahabaan ng Reparo Road sa Caloocan City nangyari yung insidente kung saan nga gabi na at madulas ang kalsada nang subukan sana ng kotse na lumiko. Yun nga lang, humarurot at dumire-derecho ang motorsiklo na siya namang nagresulta sa away trapiko. Ang hindi nila alam, nakuhanan lahat yan ng CCTV. Nagkaareglo umano ang dalawang kampo at nangako ang rider na babayaran ang mga nasirang bahagi ng sasakyan. Tinanong siya, ano ho ba ang problema? Bakit ganun yung, meron lang daw hong pinagdadaanan. Inisyuhan na ng show cause order ang rider at ang rehistradong may-ari ng motor. Pinagpapaliwanag ang rider kung bakit hindi dapat suspendihin o bawiin ang kanyang lisensya. Isinailalim na sa 70 araw na preventive suspension ng kanyang driver's license at nakaalarma na rin ang motorsiklo nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5.
Patay ang mag-asawang na-trap sa nasunog na palengke sa Maguindanao del Sur. Nilamon ng nagngangalit na apoy ang Sharif Aguac Public Market pasado alas 11 kagabi. Mabilis daw kumalat ang apoy na tumupok sa 6 na tindahan. Agad namang rumesponde ang mga bombero. Tumagal ng higit 2 oras bago naapula ang sunog. Doon na po tumambad ang bangkay ng isang lalaki at kanyang asawa na napag-alamang 4 na buwang buntis. Natutulog daw ang mga biktima sa kanilang pwesto nang mangyari ang sunog. Posibleng nagising lang sila nang lumaki na ang apoy at hindi na nagawang makalabas pa. Ayon sa BFP, nagsimula ang apoy sa lumiyab na kuryente. Inaalam pa ang kabuuang danyos ng sunog. Marami pang aabangang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Walang patidang pagbibigay ng tulong ng Alagang Kapatid Foundation para sa mga kababayan nating nasalanta ng habagat at mga nagdaang bagyo. Sa Poambong, Bulacan, binisita ng grupo ang mga apektadong residente para mamahagi ng relief goods. Mahigit 2 linggo na raw kasing hindi humupa ang baha sa lugar dahil sa mga pag-uulan. Sa mga gusto po na makiisa sa ating pagtulong, makikita sa inyong mga screen ang bank details ng Alagang Kapatid Foundation. Maraming salamat po, mga kapatid. Kami po ang inyong kapatid sa balitaan at public service. Walang iwanan sa Frontline Express. Ako po, si Ruth Cabal. Magandang hapon.